Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, nagulat nga ang mga kaibigan ni Ace nang makita nga nila na nandudoon pala at kanina pa ito nakikinig sa kanilang usapan. At ngayon may mga kasamahan nito upang pahirapan nila itong si Sakuragi. Iniangat nga ni Ace ang kanyang ulo bago tiningnan iyong tatlo na may blankong ekspresyon. Anong pakialam mo? Hindi ko naman kayo kaibigan. Saad ni Ace sa malamig na tono habang walang emosyong tiningnan sila. Ace, ano ba? Umayos ka nga. Hindi sa ganitong paraan maayos ang problema mo. Saad naman ni Rico. Sato, bakit mo naman hinayaan na gawin niya ito? Pagbaling naman ni Kaoru kay Sato na nakatingin lang sa kanila. Wala may utang ako na kailangan mabayaran. Sagot ni Sato na nagkibit balikat pa. Paano ba iyan? Kahit naman sinabi niya na sa kanya ang lahat ng planong gagawin ko, huli na para makatakas siya sa gagawin namin sa kanya. Oh, isasama na rin namin kayo. Wala naman kayong kwenta. Anas ni Ace, masamang tiningnan ng tatlo. Nangatog naman sa kaba ang tatlo nang makitang may lumabas pa mula sa hallway ng mga kalalakihan. Sige, simulan na natin. Nakapaghulit cape si Sakuragi habang pinapanood ang mga ito na nag-uusap. Huwag tayo dito manggulo. Kung gusto nyo, doon tayo sa likod ng gymnasium. Suhestyon ni Sakuragi na ikinagulat ng lahat dahil ito pa mismo ang nagsuggest ng location kung saan ay mas delikado pa para sa sitwasyon nito ngayon. Teritoryo kasi iyon mismo ng mga lalaking kinausap ni Ace para sa araw na iyon. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam na teritoryo iyon ni Magno? Itong mga kasama ko ang mga tauhan niya. Napapikit si Sakuragi bago hinilot ang sariling sentido. Wala akong pakialam kung kaninong teritoryo pa iyan. Ang gusto ko, matapos na ito at na makauwi na ako. Saad ni Sakuragi na naglakad pa patungo sa gawin nila. Nagulat sila at nagsipaghanda sa kanilang gagawin. Ngunit nilagpasan lamang sila ni Sakuragi habang nakapamulsa. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito at malamig ang bawat titig dito. Naramdaman nila ang kakaibang Sakuragi nakikita nila ngayon. Tila hindi ito ordinaryong tao katulad ng dinidescribe nila na makita nila itong mukha walang kakayahan. Dinanggil naman ni Kaito si Kaoru na nakatingin kay Sakuragi nang may punong-puno ng paghanga dito. Shit pare, ang astig niya. Parang hindi man lang siya nakaramdam ng kaba sa sinabi niya. Bulong na saad ni Kaoru. Sira ulo ka, mapapahamak na nga iyong tao, hinahangaan mo pa. Tulungan na lang natin imbis na pabayaan na lumala pa itong sitwasyon natin. Remember, graduating na tayo. Pagpapaalalang saad ni Rico sa mga ito. Oo nga pala, nakalimutan ko. Tara na, sundan natin sila. Anas naman ni Kaito. Samantalang, habang sinusundan ng tatlo ang mga ito patungong likod ng gymnasium, agad na tinapik ni Kaoru at Rico si Kaito sa balikat dahilan para mapatingin ito sa dalawang kaibigan. Bakit? Tanong ni Kaito sa mga ito. Tol, mas mabuti siguro kung humingi ka ng tulong. May masama kasi akong kutob. Saad ni Rico na sinang-ayunan ni Kaoru dahil kahit ito ay nababahala sa mangyayari at para na rin kay Sakuragi. Oo nga, naisip ko rin iyan. Pero mas iniisip ko kanina pa ang ginawa ni Sakuragi. Mukhang sinadya talagang sabihin niyong tungkol sa betrayal kanina para iparating kay Ace kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa kanya. Pagbukas sa usapan ni Kaito. Oo, kahit ako naisip ko rin ang bagay na yan kanina pa. Ang astig nga rin niya kanina
Ang word lang, pero hindi ko nababahala sa mangyayari mamaya sa kanya. Parang may kakaiba sa pagkatao ni Sakuragi. At iyon ang hindi pa natin alam. Anas naman ni Kaoru. Tumango ang dalawa at natahimik ng ilang saglit. Maya-maya pa ay narinig nila ang ingay mula sa labas patungong gymnasium, kung saan mismo ang daanan patungo sa likod. Napatigil sa paglalakad si Rico nang makita kung gaano karami yung mga lalaking nag-aabang sa labas. Shit mga pre, mukhang kailangan talaga natin ng backup. Sobrang dami nila. Bigla akong natakot sa kalagayan ni Sakuragi. Kahit pa isipin natin kung gaano siya kaastig kanina. Pagdami na ang usapan, hindi tayo sigurado kung kaya niya ba yan ng mag-isa. Sige na tol, mauna ka na. Kung maaari, humingi ka ng tulong. Tulak na saad ni Rico kay Kaito na kinatango ni Kaoru. Tama siya tol, umalis ka na hanggat di pa tayo nakikita ni Ace. Saad ni Kaoru, tumango si Kaito at agad na tumakbo. Subalit nakita siya ng isa sa 4 na kasama ni Ace kanina. Hoy! Sigaw nito, kaya nataranta si Kaoru at Rico dahil doon. Tatakbo na sana iyong lalaki pahabol kay Kaito nang agad siyang hawakan ni Sakuragi sa likod nito, na husto namang kinagulat ni Rico at Kaoru. Bakit ginawa niya iyon? Gulat na tanong ng dalawa sa kanilang isipan. Easy pre, easy. Ako ang pinunta nyo, diba? Hayaan nyo na siya. Saad ni Sakuragi na nangingisi pa, samantalang ang lalaking pinigilan ni Sakuragi ay tila naistatwa at nanglalamig ang kamay. Sinusubukan kasi nitong umalis sa pagkakahawak ni Sakuragi. Subalit, hindi niya magawang kumilos. Napaka-firm ng pagkakahawak ni Sakuragi sa kanya. Angas mo ah! Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng takot sa nakikita mo? Sa dami namin, sa tingin mo makakauwi ka pa ng buhay? Ngising saad ni Ace na naglakad na patungo sa harapan ni Sakuragi. Natatakot rin naman, sagot ni Sakuragi na kinatawa ng mga tao. Sobra naman ang lawak ng pagkakangiti ni Ace dahil sa sinabi ni Sakuragi. Dapat lang kasi sisiguraduhin ko na ibabalik ko lahat ng pagpapahiya mo sa akin kanina. Saad nito, pagkaraan ay tumingin ito sa lalaki. Marahil ito ang leader ng grupong sinasabi nito kanina pa. Tol, Magno, ito nga pala yung lalaking tinutukoy ko sa'yo na nagpahiya sa akin. Saad ni Ace na nakangisi pa. Tiningnan nung Magno si Ace at unti-unting lumapit sa gawin nito. Pinakatitigan nito si Ace ng ilang segundo bago malakas na sinuntok sa sikmura. Napaluhod si Ace at napaawang naman ang labi ni Rico at Kaoru dahil sa pagkabigla. What the? Para saan naman iyon? Daing na saad ni Ace habang hawak ang sikmura nito. Nagulat pa siya nang sipain pa siya nito. Gago, sinong nagsabi sa iyo na pwede mong utos-utusan ang mga tauhan ko? Anong karapatan mong isama sila nang hindi ko alam? Galit na sigaw ni Magno bago sinipang muli si Ace. Napatakbo naman ang dalawa sa direksyon ni Ace. Tama na Magno, hindi sinasadya ni Ace na gawin iyon sa iyo. Pagtatanggol na saad ni Rico, tiningnan naman sila ni Ace na may masamang tingin. Tumigil nga kayo, hindi ko kayo kailangan. Sigaw ni Ace. Tumawa naman si Magno at pagkaraan ay tinanguan ng mga tauhan nito. Samantalang si Sakuragi naman ay blanko lamang na nagmamasid sa mga ito habang may malamig na titig. Binitawan niya rin ang lalaking nangangatog ang tuhod dahil sa hindi maipaliwanag na takot na nararamdaman kay Sakuragi. Magno, binayaran ko kayo, kaya alam kong alam mo ang gagawin ko. Anas ni Ace dito. Pagkat naman tumawa si Magno sa sinabi ni Ace, kaya inis itong sinipa si Ace sa likod ng 3 beses. Ouch! Ang sakit! Daig ni Ace at naubo pa ito dahil sa sakit. Pre, pag-aalalang saad ang dalawa, ngunit hindi sila pinansin ni Ace dahil sa sakit ng kanyang likod. Oo, alam ko iyon, tsaka pera lang naman talaga ang habol ko sa'yo. Simula pa lang,
Tinanggap ko lang ang alok mo para mabayaran mo kami, pero wala akong sinabing susundin ko ang utos mo. Natatawang saad ni Magno, na natatawa kahit nauubo si Ace ay pinipilit niyang umupo. Napakahayop mo! Singhal ni Ace. Tumayo ito at hirap na naglalakad patungo sa gawin ni Magno. Nakangisi naman na pinapanood ng mga ito si Ace na naglalakad at hirap na hirap patungo sa gawin ni Magno. Samantalang si Magno naman ay sininyasan ang isang tauhan nito. May inilabas ito mula sa bulsa na balisong na hindi naman nakita ni Rico at Kauro. Na makalapit ang tauhan nito kay Magno, agad nitong kinuha ang ibinibigay nito. Nanlalaki ang mata ni Rico at Kauro na makita kung ano ang hawak ni Magno. Ngunit ang binabalak nilang tulungan si Ace ay napurnada dahil agad silang pinigilan ng mga tauhan ni Magno. Ano nga kaya ang gagawing wristback ni Sakuragi na ngayon ay napapaligiran nga sila ng mga kalaban? Matutulungan kaya nito si Ace? Kaya ito ang dapat nating abangan mga fam sa susunod natin na episode.